74. 74 sa July. Nag-iisang taon na. Nag-iisang taon na sa July. Dami ng Osteolytic lesion, a chronic fracture or degenerative change definitely. Bakit meron kayo? Ibig sabihin ng chronic, matagal na panahon nandyan na. Kumbaga, chronic fracture. Bakit? Anong nangyari sa inyo natin? Natumba kayo? Nahulog ako sa, nadulas ako sa hagdan. Nadulas siya, nadulas. Sa hagdan. Alam mo, Tapos mangyayari. napakalang ito doon sa pangalawang baitang sabi. Alam mo mangyayari dito tayo pag mayroong ganito. Kasi maghihilom na yun sa tagal ng panahon. Ngayon, maaring hindi mo na ma-perfect talaga mayangat yan. Kasi magbabago na yung ulo ng yung head humerus natin, kailangan dumudulas ng yun. Dumudulas ng yun. Ngayon, pag na-fracture mo yan, merong mga ligaments na nakakapit dyan. Bago mo ma-reach yung pinakabuto, dadaan ka muna sa mga ligaments, tendons, blood vessel, muscle. Pag na-damage mo yung buto, yung nakakapit na tendon doon, ma-overstretch or yuyupi. Ngayon, pag naghilom yun, parang sugat. Sinugatan kita rito, malaki. Pag naghilom siya, parang siyang magkikiloy. Kasi, ihil niya eh. Ganon din sa buto, yung naglalaman yung buto. Ngayon, siyempre, pag naglaman yun, maliles na yung inat. Hindi mo na maaaring ganon na. Pero, wala nang sakit. Ganon ang yun ang magiging kasi hindi to sa inyo. Hindi ka tulad ng mga frozen shoulder, pag natabig, aray! Pero yung pag galing ka sa fracture, ito kasi meron kayong chronic fracture eh. Tapos siyempre, yung chronic fracture, yung babanggitin namang degenerative change, yun naman yung tinatawag na sign of aging. Yung degenerative change. Lahat tayo, ako, siya, pag nagpa-check up ka, pagka 60 ka na, may lalabas ng degenerative change. Yun na po yung tinatawag na sign of aging. Para bang yung mga edge ng buto mo magkakaroon ng parang mga riba-ribaba. Yun ang degenerative change. Ngayon, siyempre, pagka nagkaribaba yun, yung mga ganito, di ba magkakaroon ng ribaba yan? Yung ganito, magiging unhealthy. Mapipirat na rin siya. Ganun ang degenerative change. Tapos, consider osteopenia. Ano ibig sabihin ng osteopenia? Osteopenia, osteoporosis, osteoporotic. Paghina mismo ng puto. Dahil 74 na kayo, normal lang po yun. Ngayon, maaaring tayo hindi na pwedeng i-treat yan. Imamassage lang yan, di ginawa lang kayo, pero hindi na mapiperfect yan. Kasi, bunga ng fracture before. Kailangan yun, inoperahan dati para nakabalik siya sa dating normal na Ganun ang Pero ngayon, hindi na kailangan, hindi na pwedeng operahan kung sakali. Na magdi-design yan? Osteo-doctor na. Osteo-doctor na. Kasi, lumabas dito. A chronic fracture of the degenerative change. It's definitely kulang. So, hindi sa frozen shoulder? Hindi siya frozen shoulder, sir. Bunga yun ng gaya nga dito sa labas, pag naghilom yung magkikiloid. Doon naman sa loob, pag naghilom yung buto, pag nakakita kayo ng pero nga cellphone, pero pakikita ko sa inyo, yung mga old fracture na, ang dami na kasing nakahigit. yun na po yung tawag na degenerative change. Yung mga calcific na Pero pag naglago ito ngayon, pagka minsan, Giginawa. Bakit? Kasi, nagalaw niyo yung purines, yung calcific na yun, sa mga kinakain natin yun. Yes po, yun yung mga, parang mga riba-ribaba, ganito yung yan yung mga riba-ribaba. Dapat kasi healthy, ganyan. Katagalan, pag umiidad na yan, degenerative, yan, bumaganyan. Kaya kailangan, required talaga may movement tayo. Kaya tinuturo ng mga doktor, kailangan may workout tayo sa sarili natin. Papawis. Okay? At fracture kasi yung ni tatay, kaya pinipilit kong i-explain kung ano yung treatment na the best sa kanya or baka hindi niya matanggap na nangyari na sa kanya itong ganito, gusto niya ipatreat. Problema, yan nga, hindi siya basta-basta natin. Hindi ka tulad ng frozen shoulder, kita nyo,
Pipilitin ko to kahit namimilipit, pero alam kong safe. Kasi pag yung old fracture, napukaw mo yung, kumbaga, na-crack siya ulit, back to zero si tatay sa naramdaman niyang pain noon. Ang tagal pa naman mag-heal pag kayo ay may edad na. Siyempre, yung metabolismo ng taong may edad, napakabagal. Tsaka easy to broke na kayo, tay. Alam niyo kung bakit? Kinonsider na osteopenia yung ano nyo. Di ba nakalagay? Ayan o, consider osteopenia sa ilalim. Ano yung experience? Osteopenia, osteoporotic, osteoporosis, paghina mismo ng muto mismo. Yun ang totoo, tay. Dahil 74 si tatay, hindi naman may tatanggi. Medyo may edad na si tatay. Puso ko konti dito, tay. Pero, kailan yung na-disgrasya si tatay? Kailan ulit? July last year. July 29 Last year. last year. Okay. Sige, tingnan ko natin kung hanggang saan. Yan, kaya pa yan. Hindi ano eh. Sige. Diyan na kita yan. Lambutin ko muna yung mga masin-masin. Wala kahit pa paano lumapit. Now, pwede yan pabuhat. Di ba nagbuhat kayo ng mineral water? Ganun ninyo. Di ba 3 kilos lang yung... Oo, konti lang. Di ba yung mineral water na ano? Yung parang ganito, 5 liters. Kaya kalahati lang ganun, buhat nyo ng ganun. Oo. Kasi hindi talaga siya totaling frozen shoulder. Na-disgrasya siya. Okay? Ingat, iangat ko lang tayo. Relax lang. Huwag ilalabanan na. Bubuka ko lang. Huwag yung tigasan. Susundan lang natin yung movement mo. Yan, isa pa. Yan, thank you. Yung mahihinang tunog na yan, malaking bagay yan. Kasi makakatulong yan pagka yung head humerus yung nakakaporma ng nakakaikot ng maayos, gagalaw yung ano nyo ng maayos yung shoulder. Tapakay tayo. Ipipress ko lang yung dito nyo kasi yan, ngawit na rin yan mga yan pag ganun. Tsaka huwag kayo magpahilot tayo. Sa totoo lang sa akin, pwede kayong umiwas sa akin. Kasi yung mga baka mapunta kayo sa mga beginner na manghihilot na walang alam sa ano. beses na hinihilot yan eh. Ako hindi ko, kumbaga, mas gusto ko yung safe kayo eh. Kasi pag walang alam sa ano at bigla yung hilutin tapos adjust, naku, mag-iingat kayo. Kahit sa akin mag-iingat kayo. Kumbaga, i-reviewin nyo muna yung mga ginagawa namin. Ayokong mapahama kayo pagdating ng araw na kasi marami nang naglabasang manghihil ngayon, sobrang dami. Reviewin nyo po muna yung ano. Para kayo, sa katawan nyo kasi to pag nabali na, hindi na maibalik. Pag na-damage na, reviewin nyo po muna yung mga lalapitan nyo. Kahit sa akin, mag-alangan kayo. Okay, relax na. Yan. Tama lang ang pressure. Pagka kasi may edad na, medyo talaga gapok na. Kumbaga, brittle na yung buto ng may edad. Relax na. Tumutunog tayo, di ba? Relax na yan. Okay lang yan. Tama lang yung pressure niya. Puro i-massage mo yung buong para maginawa ka naman yung likod ni tatay. Mamaya tuturuan ko kayo ng stretching tayo. Yun na yung balay gagawin nyo. Sige, kung komportable kayo pa ganyan, okay lang. Kung hindi, i-straight nyo lang. Okay lang kayo sa ganyan? Sige. Wait lang tayo. Ang naman ni tatay, sayang lang. Imbis na ano kayo, tiyahaya kayo tayo. Ako talaga, pinipilit ko pinipilit ko mag-aaral kahit sa online kasi may pumupunta sa ating mga congressman, doktor, hindi nagpapakilala, mga billionaire, mga artista, mga model. Kaya kailangan talaga sabayan ko yung mga sabayan ko yung mga professional. Okay, relax. Inhale. Exhale. Tsaka mas mapapanatag kayo pag na-explain sa inyo na ano.
Diyan lang muna Kailangan tayo. kunin ko lang po yung... Dito sa leeg, dito kasi sa leeg. Kaya ako nagpo-focus sa ganyan. Once na may problem kayo sa shoulder, dito po yan. Ang tracing ng balikat sa shoulder magmumula. Kaya pagka may sakit dyan, gumagano yan. Kaya tinatraction ko para na rin sa lahat. Lahat na yan. Buong ano na yan, buong back, hook, tapos dito, yan ang pinaka-tracing natin. Kayo po kayo tayo. Tapos yung mga tumitigas-tigas na mga muscle na yan, kailangan aplusin nyo lang ng pagmamahal yan. Pag nag-stretching kayo, kahit pa paano ganun-ganun nyo lang yan. Kasi ang muscle na namamassage muna bago i-stretch, masarap. Kumbaga, hindi siya napulit yung mga soft tissue dyan. Hindi kagad mabibigla. Para ka lang magbabasketball. Subukan mong huwag ka mag-stretching. Huwag mo muna i-stretch, tapos maglaro ka, talon-takbo. Pagtapos mo maglaro, maaring na strain ka. Mabilis kang saktan ng mga muscle. Kaya kailangan, lambingin nyo muna, massage nyo muna yung mga muscle na gumaga po. Tapos, tayo ito lang pinaka po. Pagkising nyo sa umaga, kahit paano. Ito kasi very safe to. May ganyan o. Yan. Tapos, yan. Tapos, tataas na yan. Tignan mo, tay. Tignan mo. Tumaas o. Kanina, hindi niya may taas yan. Ayan, tignan. Kanina, hindi niya. Tapos din, hindi sila. Tapos tayo yun lang ha. Tapos tayo ganito. Ganito. Yan. Yan yung pinaka-safe para hindi mga punit yung mga tendon nyo. Kasi pag in-overstress nyo rin yan, May bilang kung ilan. hindi walang bilang. Basta, Basta kaya kaya. ganyan lang. Round-round nyo lang. Tapos nga yan, yung paunti-unti. Okay? O pag ganyan, may, sabi mo, parang may pain. O, balik lang. Pag inangat mo yan, lampasan mo ng dalawang 1, 2, kaya. Isa pa, dinagdag mo, may parang na ano na, balik lang. Yun ang tinuturo rin sa therapy. Para, eventually, napansin nyo, mataas ko na. Pero, ito tayo, kumbaga, honestly speaking kagad, hindi na siya babalik sa 100%. Gaya nga ng sabi ko, tataas lang yan, pero kung ngayon, ganito, ngayon, baka sakaling umangat na ngayon, tapos, yun nga, sabi ko sa inyo, pag nag-i-stretch kayo, ang promising, ano yan, heal niyan, ganito siguro, ganyan. Hindi na siya, once na may fracture, wala, hindi na siya mapi-perfect. Hindi na siya talaga, promise. Itaya ko na yung kamay ko dyan. Wala nakakabalik sa, pagka old fracture na. Kasi may maghihil na araw kakapitan ng mga yan. Yung mga sinasabing pag tumatagal, naglalaman na yung pilay. Wala, baka hanggang 90 to 95% ng recovery. Okay? Pero mag-iingat kayo. Baka matumba kayo ulit. Sana hindi kasi mas delikado pag natumba kayo ulit. One more time. Wala naman masakit. Kaya naman. Okay. Tingnan nyo. Oh. Yan. Tapos, kahit lakasan nyo na yan wala na yan Kumbaga, heal na yan. Yan. Okay, tay. Thank you, and I'm sorry. Kasi hindi ma-treat ng mas maganda yung sabihin ko ito po.